there, Rumi! Welcome to Label's Playroom. Ako nga pala si Ate na magtuturo sa inyo kung paano gumawa ng ganitong square knot bracelet na po pwede ninyong ipangregalo sa inyong loved ones kapag may okasyon o di kaya maaari nyo rin maging source of income kahit estudyante pa lang kayo. Kaya tara, let's make it happen! Tada! These are the materials na gagamitin natin. First is Chinese cord. We have black and pink. Dalawang magkaibang kulay ang gagamitin natin mamaya para hindi tayo malito. Next ay lighter. Kailangan natin ito para isil yung mga dulong bahagi ng bracelet para hindi makakalas. Susunod ang clip binder. O di kaya pwede kayong gumamit ng clothes clip ng sampayan para naman makatipid. Meron pa! Gunting. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting, Rumi. Meron din dapat tayong clipboard. Dito natin gagawin yung bracelet. Pwede rin kayong gumamit ng folder at iba pa. At ang pinakahuli ay ang ruler or meter stick. Tara, simulan na natin. Meron tayong kulay pink na may habang 12 inches. Sa color black naman is 1 meter na may allowance na 30 centimeter. Now we have the stem and the body of the bracelet. Ganun na lang ang itatawag natin para mas madali nating mai-instruct mamaya. Ngayon, kunin natin yung stem, hanapin natin yung dulo, make sure na pantay. Mula sa pinaka-tip ng stem, susukat kayo ng 8 cm pababa para sa allowance, tulad nito. Mula sa tip hanggang sa may kuko. Para sa yung allowance, dito kasi natin ilalak yung bracelet mamaya. Tapos, i-clip na natin sa clipboard yung stem na nilagyan natin kanina ng allowance na 8 cm. Tapos, kunin natin yung body na may 1 meter and 30 cm. Hanapin natin yung magkabilang dulo, pagtabihin at ipantay. Pagkatapos, kunin natin yung pinakagitnang bahagi ng body dahil dito natin uumpisahan na gumawa ng square knot. Pagkatapos nating makuha ang gitnang bahagi ng body, panatilihin nating nasa ilalim ng body yung stem, tulad dito. Make sure na aayusin rin natin yung stem. Mas maganda kung ikiklip din natin sa dulong bahagi na parang ganito. Tapos, hawakan na magkabilang parte ng body na parang ganito. Makikita na meron tayong kaliwat kanan na bahagi sa body. Para simulan, uumpisahan natin sa kaliwang bahagi. Bubuo tayo ng letter C, katulad nito. Make sure lang, Rumi, na nasa ibabaw lang ng stem yung cord at hindi nakapaloob o nasa ilalim. Okay? Okay! Tapos, kunin ang kanang bahagi ng cord at ipatong lamang sa kaliwang bahagi ng cord natin kanina. Pagkatapos, kunin natin yung end ng kanang cord at ilulusot natin sa kabilang parte. Take note, siguraduhin ding hindi iiwan yung stem para maisama ito sa gagawing square knot. Tuluyang hilain ang cord at congratulations! May nagawa na tayong pinakaunang square knot. Higpitan na lang natin para hindi ito kumalas. Ganito ang dapat na maging itsura sa malapitan. Ito yung pinakabuhol. Tapos doon naman tayo sa kabila para pantay. Okay! Kung kanina bumuo tayo ng letter C, ngayon naman ay bubuo tayo ng letter D. Kunin naman natin ang kanang bahagi ng body. At makikita natin na para tayong nakabuo ng letter D. Gagawin lang natin yung ginawa natin sa kabila. Ipapatong lang natin uli yung right part ng cord sa stem. Tapos, kukunin natin yung kaliwang cord, kunin ang pinakadulo at ipasok naman sa kanang parte. Tapos, hilain at higpitan.
Ganito ang kalalabasan. Kung makikita ninyo, meron na tayong dalawang square knots, 1 and 2. At ganun lamang ang mga gagawin nating steps sa mga susunod. Palagi nyo ring tatandaan na dapat alternate palagi yung patterns. CD, CD. Hindi pwedeng palaging C or palaging di kayo mag-uumpisa. Bakit hindi pwede, ate? Kasi ibang patterns naman ang mabubuo mo sa ganung way. Naiintindihan? Okay! At ngayon, meron na tayong pangatlong square knot. 1, 2, and 3. Gawin lang natin to hanggang sa makabuo tayo ng 5. Ipasok, tas higpitan. Ayan, meron na tayong pang-4. At ganun lang din ang gagawin natin para makabuo tayo ng another square knot. Ayan, meron na tayong pang-5. Paano ba malalaman kung anong sukat ng bracelet? Yung ginagamit kasi ni ate na size is from 12 to 12.5 centimeters for girls and for boys naman ay 13.5 to 15 centimeter. Dahil adjustable naman yung bracelet kaya magkakasya ito sa petite and also chubby wrist. Then, kukuha tayo ng ruler para sukatin kung nakuha na ba natin yung tamang size. Ayan, nasa 12 cm na. Then, tatanggalin na natin sa clipboard dahil kugupitin na natin yung magkabilang dulo. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Tapos, ito rin pala yung part na isisil natin mamaya. Then, doon naman tayo sa kabilang side. Gamit ang lighter, papasuin natin yung magkabilang dulo para hindi ito kakalas. Mag-ingat rin pala sa paggamit ng lighter. Tada! Ito na yung silyadong part. Alam niyo ba kung anong nagustuhan ko sa paggamit ng Chinese cord? Nani? Kasi hindi na kailangan pang buhulin yung dulong part bago isil. Mas neat siyang tingnan. See? Next, ipapantay naman natin yung magkabilang dulo ng bracelet kung saan dito natin ilalagay yung magiging pinaka-lock natin mamaya. Okay! Huwag nyo rin palang kakalimutan na isil yung magkabilang dulo nito. Tulad nito. See? Isa rin pala sa pinakagusto kong characteristic ng Chinese cord is kahit nabasuin mo yung light colors is hindi mangingitim, unlike ng ibang cord. Ate, bakit mo pinaso yung dulo? Kasi para magkasya yung beads na ilalagay natin mamaya. Actually, pwede naman tayong hindi muna gumamit ng beads. Kung nagsisimula ka pa lang at bibili ka pa lang ng beads pero gusto mo nang gumawa, pwedeng buhulin mo lang tapos i-seal. Tulad nito. Kung makikita mo, Rumi, na-seal na natin yung magkabilang bahagi ng buhol. So, doon naman tayo sa pinakahuling step, ang paglalak. Sa paglalak, kailangan nating isugpong yung magkabilang allowance ng bracelet sa isa't isa. Tulad nito. Pagkatapos nating isugpong, kukunin naman natin yung ating clipboard para dito natin maiklip yung allowance ng bracelet. Tandaan, panatilihin nating nakasugpong yung both ends kapag i-clip natin. I-make sure din na stable yung pwesto. Kunin ang Chinese cord at gumupit ng about 20 cm. Then natatandaan mo pa ba, Rumi, yung instruction sa paggawa ng square knot? Good, dahil ganun lang din ang gagawin natin sa paggawa ng lock. Ang pinagkaibahan lang before, dalawa lang yung stems natin. Unlike now, meron na tayong 4 stems. Now, let's place the black cord sa ilalim ng 4 stems. Make sure na nasa right place yung stems at hindi magkakapatong. Then we will get the center. Saka tayo mag-uumpisang gumawa ng patterns na C and D. Make sure lang, Rumi, na 4 stems na yung i-include natin sa paggawa ng square knot. Like this. After that,
Don't forget to find the center para hindi ka kakapusin ng chord. Additional information lang din pala, Rumi. Sa paggawa ng square knot, kailangan palagi mong titingnan itong vertical line na to para hindi ka mawawala kung sakaling hindi mo na matandaan kung saan ka ulit mag-uumpisa. Tapos, bumuo naman tayo ng letter D. Ito yung letter D shape, Rumi, oh. Okay. Ayan! Nakabuo na tayo ng dalawang square knots, 1 and 2. Ituloy-tuloy lang natin yung proseso hanggang sa makabuo tayo ng 5 square knots. At pang-5. Tara, itesan natin kung mag-a-adjust talaga. Nag-a-adjust din ba sa'yo, Rumi? Great! After, guguntingin na natin yung magkabilang sides. Then, tulad kanina, using lighter, isisil na natin itong part na to at sa kabila din. Bali ganitong magiging finished product. Tada! Nagustuhan mo ba yung iyong kinalabisan? Great! Ngayon pwede mo pang mas lalong sanayin ang sarili mo. Basta sundin mo lang yung mga steps na binigay ni ate, okay? At kung na-enjoy mo talaga ang tutorial na to, maaari mo bang i-hit ang subscribe and notification bell? And follow us on our social media accounts here and also here. Para naman palagi tayong magkakamustahan sa bawat tutorials na i-upload namin dito sa Little's Playroom. Thank you so much. We love you and God bless you all.